sa mga taga-Minalin. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagdating kay kapatid na Pito at sa kanyang mga kasamahan. At marami pong mga nangawala na kanina, mga pag-alis ni Kapitan ay sumama na. So, may naiwan po kung mensahe sa akin yung ama na talagang kagabi po kasi tinitingnan ko yung mga nangyayari sa iba't ibang panig po ng mundo na ayon po sa mga balita, yun daw po karamihan ng mga nababakunahan, nagbabagsakan na. At yung pong bansang China, kaya po ito na siguro yung tamang panahon kasi narinig ko po sa mensahe ng ating ama kanina, ng pagbaba ng ating dakilang ama kanina, na yayanagin daw niya ang daigdig, ang sanlibutan. Na siya naman po nangyayari at nagaganap sa ating kapanahunan ngayon na iba't ibang panig na po ng mundo. Ay na rin po ng ating pong dakilang ama yung bawat pagyanig na yan, tinatakot yung mga tao. Bakit ang mga tao wala yatang takot sa Diyos? Kasasabi lang po niya kanina ng pinarinig sa atin ng ating dakilang ama kanyang tinig na yayanigin niya ang buong mundo. Yan po ay nakasulat sa aklat po ng Hagay. Hagay, Kapitulo 2, talatang 6 hanggang 7. Ito po yung mensahe kanina ng ama na dapat po malaman ng sangkatauhan. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Panginoon ng mga hukbo, minsan na lamang sandaling panahon at aking uugain ang langit at ang lupa at ang dagat at ang tuyong lupa at aking uugain ang lahat na bansa at darating ang mga bagay na nais ng lahat na bansa at aking pupunuin ang bahay na ito ng kaluwalhatian, sabi ng Panginoon na mahukbo. Kaya po pala itong mga nangyayaring mga pagyanig sa iba't ibang panig ng bansa, sa iba't ibang panig ng mundo, halos ay gunawi na po yung mga bansa na, lalong-lalo na yung mga bansa na hindi naniniwala sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Marami po mga bansa ngayon, kung titingnan nyo kung anong pananampalataya ang pinaniniwalaan nila, halos ay gunawi na po yung kanilang mga bansa, partikular na po yung mga bansang ang pinaniniwalaan ay si Propeta Muhammad. Na alam naman po natin at na sinabi sa atin ng pastor na si Propeta Muhammad ay wala po sa langit. Ganon din po yung mga papa ng Roma na nagkamatay. Wala po sila sa kalangitan. Dito pa lamang po is kailangan na sigurong matauhan na yung sangkatauhan na yung mga pinaniniwalaan nila kailangan na po nilang baguhin, na kailangan na po natin paghariin ng tunay na hari. Marami pong mga taong nagtanggap na hari, sila daw yung hari, subalit meron po talagang tunay na hari. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na bata pa lamang talagang itinakdana na maging hari, na hindi mapaniwalaan ang iba't ibang bansa, na ngayon ay kanyang ginagantihan lahat po ng mga nangyayari sa iba't ibang bansa ngayon na hindi naniniwala sa kanya, at lahat ng mga bansa na dinidilubyo ngayon na halos ayaw ng tigilan ng dilubyo. Sila po yung mga bansa na hindi naniniwala at itinakwil yung Panginoong Jesucristo. At ngayon po, saktong-sakto po ang pagkakahayag ng ating pong dakilang ama na ang ikatlong pagkaaba ay nagmamadali ng dumating sa atin. Dahil kababasa ko lamang po ng Korea at yung South Korea at North Korea, nagigira na po na parang mga manok. Na alam naman po natin lahat na yung mga bansa na ito talaga may mga malalakas na pandigma, na sila po yung mga may hawak ng mga nuclear weapon, na sa isang pindutan lang, huwag po kayong magpakampante dahil sa bawat pagpindot nila ng mga buto na yan, buong mundo po ito ay madadamay lahat dahil nuclear weapon po yung mga hawak nila.
Kaya huwag po kayong magpatuntik-tuntik sa inyong po mga pagtulog. Ang sabi po ng Ama, kailangan daw po nating manalangin. Sana nga po ay ang bawat tao sa buong mundo manalangin na dahil lahat po tayo ay apektado sa nuclear weapon na ito na kung sakaling may pasabugin ang bawat bansa. Na sana naman sa lahat ng mga namumuno ng iba't ibang bansa na may mga hawak na nuclear weapon, tandaan niyo po mga kagalang-galang, wala pong nananalo sa gera. Uubusin niyan ang inyong pamayanan, ang lahat ng mga tao sa inyong bansa, kasama ang inyong pamilya at kayo. Wala pong nananalo sa gera. Lahat ay talo. Yan po yung isang mensahe na dapat po maalaman ng mga namumuno sa mga bansa na kung may mga isip pa kayo, sana naman isipin nyo ang kapakanan ng inyong bayan. Sana naman isipin nyo ang kapakanan ng mga taong inyong nasasakupan na sila'y umaasa sa inyo na sila ay inyong paglilingkuran ng buong puso, kaya kayo inihalal ng mga taong inyong nasasakupan na sana magkaroon kayo ng takot sa Diyos, na sana kawalan kahabagan ninyo yung mga taong mga mamatay kung sakali na kayo pipindot ng pindot ng kamatayan. Yan po yung mga nuclear weapon na alam ko po na kayo ang gagawa niyan. Sana lahat ng mga tao sa buong mundo ay magtulungan na magsama-samang manalangin. Dahil lahat po ng tao sa buong mundo, wala pong hindi makaliligtas kapag nuclear weapon na ang pinindot at ito po'y sumabog. Napakarami pong mga tao ang mga mamatay, bilyong tao po. Nakahula po yan sa Zacarias Kapitulo 13, talatang 8, na dalawang bahagi ay mawawala at mamamatay at ang isang bahagi lang, yung 1/3 na lang ng mundo ang matitira kung ito po'y matutuloy. At ayon po sa pastor, yung matitira, sila po yung mga tao na maaring sila yung mga taong tinawagan, sila yung mga taong hinirang, sila yung mga taong may mga takot sa ating pong dakilang Ama. Kaya po itong aking pong huling mensahe para po sa lahat ng tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ito na po. Basahin po natin sa aklat ng Sebanyas, Kapitulo 2. Ito po yung payo ng mga propeta na sana po ay maligtas ang bawat isa sa atin, na sana ang lahat ng mga tao magbalik-loob na po sa Diyos. Ito lang naman po ang hinihintay ng ating dakilang Ama sa ating lahat. Ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ng Panginoon. Kayo'y magpipisan, oo magpipisan, o bansang walang kahihiyan. Bago ang pasyon lumabas, bago dumang parang dayami ang karawan, bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon, bago dumating sa inyo ang karawan ng galit ng Panginoon, hanapin ninyo, Panginoon, ninyong lahat na maamo sa lupa na nagsisigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin niyo ang katuwiran, hanapin niyo ang kamuan, kay pala ay malilibig kayo sa kakarawan ng galit ng Panginoon. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, sa buong Pilipinas at sa buong mundo na nakikinig sa aking tinig, ngayon pa lamang po ay mag-umpisa na po tayong manalangin na sana ay huwag pong maganap itong mga bagay na ito, dahil isipin lang po natin yung ating mga anak, isipin natin yung ating mga pamilya, isipin natin yung lahat ng mga tao na ating mga mahal sa buhay, na kung makikita natin sila mawawala at malalagutan ng hininga, sino po bang tao ang magnanais na mga ganitong bagay na ang bawat isa po sa atin ay nakakalungkot pong isipin kung ito'y magaganap, na lahat ng pinaghirapan natin sa ating buhay ay mawawalan ng kabuluhan. Lahat ng ating mga pinaghirapan, lahat ay mapupunta sa wala at mawawalang kabuluhan. Kaya po, sana ang bawat isa ay magkaisa. Sana ang bawat isa, anuman ang iyong lahi, anuman ang iyong pananampalataya, anuman ang iyong relihiyon, sana po ay magkaisa na po tayo. Hanapin po natin ang kaharian ng langit. Hanapin natin kung saan bumababa
ang mga banal na espiritu. Hanapin natin ang tunay na tahan ng Diyos. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan, karangal na ating pong tinataas sa ating pong dakilang Ama at sa ating Panginoon Kristo. Maraming salamat po.